What is up you guys? Dr. Momentum here, and right now meron na naman tayong panibagong video sa ating Technical Analysis 101, and ngayon tuturuan ko kayo kung paano malaman kung magsishift na ba yung trend sa isang coin. Okay? Dahil sabi ni Boss Doc Kira, sabi niya, hello Doc, sana po magawa nyo ng video kung paano malaman kung mag-reverse na yung market. Thank you in advance. So gustong i-predict ni Doc Kira kung kailan ang bear market. So sige, sagutin natin yan dahil malakas kayo sa akin. Okay, so ang tinatawag dyan na gustong ituro sa inyo is trend shift line. Okay, trend shift line. So ano ba yan? Teka, isusulat ko lang. So basically, ito ay line of support or line of resistance na kung saan pagka nabasag ito, pwedeng o possibility na mag-change yung trend ng isang coin. So ano-ano ba yung mga trend natin? Meron tayong uptrend, meron tayong downtrend, meron tayong sideways. Okay? So let's say, drawing muna tayo, uptrend chart. Let's say, yan, uptrend chart, din nagko-consolidate. Okay? So uptrend. So sanang support, sanang highest high natin para ma-determine natin yung trend shift na yan, kailangan ma-determine natin yung pinakamataas na presyo. Okay? So in this case, nandito yung pinakamataas na presyo, and then yung previous low or yung previous pivot point nung pinakamataas na presyo, yun yung trend shift line mo. Okay? So in this case dito. Okay? So higher high, higher low, and then this one is the highest high. So lagay na lang natin yan. Okay, so in essence, pag na-break yan dyan, pwede nang mag-start ng new trend. Okay, so nyari yan, na-break dyan, and then magre-resist yan dito. Okay, so pwedeng mag-start na ng new trend kapag na-break yung trend shift area mo or trend shift line. Napaka simpleng explanation lang. So Doc, medyo mahirap i-gets ah. Sige, so lagay tayo ng downtrend example naman. Punta tayo sa DT kunyari, downtrend chart. So paano ba ang downtrend chart? Pag ganyan-ganyan, di ba? So ganyan. So pag sa downtrend chart naman, punta lang kayo sa, hanapin nyo lang yung pinaka lowest point nya. For example, ganyan, gumanyan yan dito, okay? So, pasensya na guys ha. So, lowest low. So, lowest low. Okay, ano ba ang previous pivot point nito? So, ang previous pivot point nito is dito. So, ayan na yung TSL mo. TSL. So, pag na-break yan dyan, hintay mo lang yung mag-break dyan. Boom. And then, we have an uptrend or sideways muna bago uptrend. So, yan yung kapangyarihan ng trend shift line. Malalaman mo na agad kung mag-shift na ba yung trend o hindi pa. Okay? So, basic na basic. Doc, paano ba i-apply yan sa charting? Sige, charting tayo. Okay? So, madali yan lang to guys kasi mag-gym pa tayo. No? Wala na tayong oras mag-gym. Pero dahil mahal ko kayo, sige, gawin natin to. Okay, so sa downtrend muna tayo. Focus mo muna kayo dito. Okay, let's see kung paano natin to gagawin. So, in between charts lang tayo. Focus lang kayo sa in between the blue lines. Okay? So, 2022 nagpunta si Bitcoin sa baba, and then nag-create siya ng lower high, then lower low, lower high, lower low, lower high, and then eto na yung lowest low. Okay? Nagigets? So, saan ang pivot point niyan? Ito, di ba? Kasi ito yung low mo, kaya create mo yung previous pivot point. Yan, PP. Yan. So, PP, nung na-break niya yan, tingnan nyo, nung na-break niya yan, ha? Pang, pang, pang. Naging uptrend. So, from downtrend, naging uptrend because it broke the trend shift line. So mamaya mag-practice kayo, hindi yung laging ini-spoon feed, okay? So mag-practice kayo, i-check nyo kung totoo ba yung sinasabi ni Doc na legit ba yung trend shift line na yan, baka niloloko lang kayo, okay? So yan yung trend shift line sa downtrend.
So, punta naman tayo sa uptrend. Okay, let's say, of course, predicted na natin yan, nag-breakout yan, pero for the sake of this lesson, gawa tayo ng example. Okay, so from sideways, nakita nyo, from sideways, this one is the highest high. Okay, highest high, yan ang pinakamataas ha. And then, nag-create siya ng pivot dito, nag-sideways, okay? So, saan ang trend chip line? Of course, this one. Okay? So, pag na-break yan, nagkaroon na ng breakout. Nung na-break yan. Kasi yan yung highest high. That is trend chip line from sideways. Okay? Dito naman yung trend chip line from an uptrend. So, saan naman ang uptrend trend chip line, Doc? So, check natin dito. Pasensya na kung hindi nyo nagigets yung example natin, pero ganito lang talaga, medyo technical to eh. Okay, so high. So, this one is the highest high. Okay, highest high yan because this one is the top resistance. Okay, so pag dito 100, sabihin natin 108k level. Okay, saan ang previous low ng highest high? Yun ang trend chip area mo. So dito. Okay, so in this case dito yung trend chip line, yan ang TSL mo. TSL. So ang TSL mo dito is 90,000, which makes sense kasi napaka-strong ng support na yan, 90,000 area. Okay? So in essence, pagka na-break niya yan, which is munti ka niya nang i-break, pero dahil nga strong support yan, trend chip area yan eh. So dahil strong support yan, trend chip area, hindi niya na-break in this case. Okay? So ngayon, nag-bounce tayo sa 96k. Pero sa future, pag na-break niya yan, limbawa gumanyan yan, and then magiging resistance na yan, yun na yung downtrend phase. Mape-predict mo na kung kailan bababa o tataas kapag na-break yung trend chip line. Okay? So yun lang guys, sana meron kayong natutunan. Nagpaplano akong gumawa ng Discord natin para sa mga lessons at sa mga watch listing natin. Kung gusto mo sumali, just comment TSL and then ililista ko yung mga pangalan na mga nag-i-interact sa channel natin. This is for free and yun lang, Dr. Momentum out.